Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Kids Connect! Marami ba kayong matutunan sa ating Kids Connect? Hanapin si Baby Jesus. Ito ay ang mga prutas na pag-aaralan natin ngayon. Sa mga animal na pinag-aralan natin, simulan na natin ang ating activity. Welcome back to Kids Connect! Kamusta kayo, kids? Masaya si teacher na makita kayo. At dahil na-miss ko ang mga estudyante ko, na-miss niyo din ba ako? Naalala niyo pa ba si teacher? Ako si Teacher Myla at sa linggong ito, ako ang makakasama niyo. Okay? Bago muna tayo magsimula sa lesson, may mini-game si teacher. Ang game na ito ay related sa lesson natin ngayon. Simple lang ang game na ito. Pipili lang kayo sa dalawang pagpipilian. May makikita kayong picture. Tapos doon na kayo pipili kung alin sa dalawa ang gusto nyo. Okay? First picture. May isang happy parent at sad parent. Alin ang pipiliin nyo, kids? Okay! Syempre, yung happy parent. Ayaw naman natin na ang mga magulang natin ay masad or hindi masaya, di ba? Next picture. Yelling mother o sumisigaw na mama. Yung isa naman ay calm mother o ang mahinahon na mama. Ano namang pipiliin nyo sa dalawang kids? Siyempre, yung calm mama. Siyempre, gusto nyo ba na sinisigawan kayo ng mama nyo? Ayoko nun. Kayo din, di ba? Okay, sa third picture. May working father o yung nagtatrabahong papa. At yung isa naman ay alcoholic father o yung lagi umiinom ng alak. Alin sa dalawang pipiliin nyo, kids? Okay! Siyempre, pipiliin natin is yung working father. Kasi, pag nagtatrabaho ang ating papa, nabibigay nila yung mga kailangan natin. Kaysa naman sa palagi umiinom ng alak, bad yun sa katawan natin. Ganon din sa ating papa. Okay, may second game si teacher. Maiksi lang to. Ang next game natin ay fill in the blanks. May dalawang letter na kulang sa word na ito. Sasabihin niyo lang kung alin ang kulang. Ready? Go! Wow, kids! Ang galing niyo naman! Ang kulang ay ang letter A and E. Ano ang nabuo natin, kids? Wow! Father! Next naman, anong kulang, kids? Ang galing niyo naman, kids! Tama! O and H para mabuo ang salitang mother or nanay. Ayan, kids! Ang galing niyo sa games! Very good kayo! Ngayon naman, ang series natin ngayon ay ang God's Top 10 or ang 10 Commandments of God. Ang 10 Commandments of God ay ang mga utos ni God sa atin. Isinulat ito ni God sa tablets of stone at kanyang ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai. Ang mga utos na ito ay para tayo ay ingatan na huwag gumawa ng masama at tulungan tayong mamuhay ng maayos sa paningin ni God at sa ating kapwa. Ang 10 Commandments ay matatagpuan sa Book of Exodus, chapter 20. Tara, isa-isahin natin. First,
put God first. Second, no fake gods. Third, respect God's name. Fourth, respect God's day of rest. 5, obey your parents. 6, do not kill people. 7, keep your promises. 8, do not steal. 9, do not lie. And 10, do not be jealous. Last Kids Connect, tinuro sa atin ni Teacher Julina ang 4th commandment. Naalala niyo pa ba ito, kids? Ito ay ang respect God's day of rest. Dapat pala dumalo tayo ng mga gawain ng church upang maipakita natin ang paggalang sa utos ni God. Tayo ay mamamahinga sa presence ni God. Teacher, paano yan? Hindi kami pwedeng pumunta sa church. Kids, don't worry! Kasi pwede pa rin nating magawa ito sa pamamagitan ng online services, katulad ng Kids Connect every Sunday. Magagampanan pa rin natin ang utos ni God. Naalala niyo pa ba ang ating memory verse? Ito ay ang Exodus chapter 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Gawin nga ulit natin yung hand gesture para hindi natin makalimutan ng top 4 commandments. Diba ganito? Respect God's day of rest. Wow! Ang galing niyo naman, kid! At ang cute niyo tignan! Ngayon, ipagpapatuloy natin ang 10 commandments o ang 10 utos ng Diyos. Ngayon ay ang ating 5th commandments. Ano ba ang panglimang utos ni God? Ito ay ang obey your parents. O sa Tagalog, sundin mo ang iyong mga magulang. Diba? Relate ito sa ating laro kanina, yung mother and father. Kasama niyo ba ang inyong mama at papa? Ang saya ng may magulang, hindi ba? May nag-aalaga, may nagbibigay ng mga kailangan natin. Pag nandyan ang mama at papa natin, nararamdaman natin na di tayo nag-iisa. Wow! First lesson kasi ay, our parents is a gift from God. Wow! Dahil kung wala sila, wala din tayo sa mundong ito. Ang ganda! Sabi ng ating mga magulang, regalo daw tayo ni God sa kanila. Pero sila din ay regalo sa atin ni God. Sila ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Madami kasi silang sakripisyong ginawa para sa atin upang lumaki tayo na maayos. Katulad ng sinabi ko kanina, ang pagkakaroon ng parents ay blessing sa atin. Alam niyo ba, may mga bata na nawalan na ng parents? Nakakalungkot, hindi ba? Pero kahit na ganun, meron pa rin nagsisilbing magulang sa kanila. Katulad ng lolo, ng lola, mga kapatid, o iba pang mga kamag-anak. At higit sa lahat, si God the Father. Kaya kids, magpasalamat tayo na may magulang na nag-aalaga at nagmamahal sa atin. Sabihin nga natin, thank you Lord, dahil may magulang ako. Yan. Pangalawa, be kind and respectful to your parents. Love them and obey them kahit na may mga bad things silang nagawa. Kahit na dinidisiplina tayo kung may ginagawa kang di maganda. Hindi ba't pinapagalitan at pinapalo nila tayo minsan? Yun ay dahil tinutuwid at inaayos nila ang ating ugali. Dahil mahal nila tayo at ayaw nila na lumaki tayo na masamang tao. Ugaliin din natin na bumati at magmano sa kanila. Huwag sasagot o sisigaw. At dapat, lagi nyo ding susundin ang kanilang mga utos at sinasabi sa atin. Kaya tandaan nyo kids, kung sila
ay minamahal at sinusunod nyo, nagpapakita din ito ng pagmamahal at pagsunod kay God. Kids, gusto niyo ba ng blessing? Siyempre, ang pangatlo nating lesson ay may kalakip na blessing ang pagsunod sa parents. Wow! Sabi sa Bible, tayo daw ay magkakaroon ng mahaba at magandang buhay kung tayo ay magmamahal at susunod sa ating mga magulang. Wow, gusto ko yun, kids! Gusto niyo rin ba yun? Siyempre, gusto niyo yun, hindi ba? Ito, panoorin niyo ang kwento ni Joyce at ni Sheena. May dalawang magkaklase. Ito ay si Joyce at Sheena. Si Joyce ay magalang at masunuring bata sa kanyang magulang. Si Sheena naman ay kabaliktaran ni Joyce, tamad at hindi gumagalang sa kanyang magulang. Pagkatapos ng klase, inaya ni Joyce si Sheena na sabay gumawa ng kanilang assignment sa kanilang bahay. Sheena, gusto mo sabay tayong gumawa ng assignment sa bahay? Tutulungan din kita kung may di ka naintindihan na lesson kanina. Saka, sabay tayong magmerienda kasi masarap gumawa ng cupcake si Mama. Ayoko tinatamad ako gumawa ng assignment. Pero sige, pupunta ako sa inyo para tikman yung cupcake. Hala, ano ka ba? Kailangan natin gumawa ng assignment para di tayo mag-fail sa class. Ay naku, tara na nga, sige na. Mama, nandito na po ako. Oh, hi anak, kamusta ang school mo anak? Okay naman po, mano po. Kasama ko po si Sheena, gagawa po kami ng assignment. Hi Sheena, ganun ba? O sige, maggawa muna kayo ng assignment dyan. Tapos gagawa lang ako merienda natin ha. Sige. Thank you po. Lang. Sheena, bakit naman hindi ka nagmano kay Mama? Bakit ako magmamano? Di ko nga ginagawa sa magulang ko yun. Tapos gagawin ko yun. Tsaka di naman nila ako lad. Lagi pa nga nila ako pinapalo. Ha? Hindi yan totoo. Alam mo ba kaya ka nila pinapalo kasi pasaway ka? Gusto ka nilang ituwid kasi mahal ka nila. Nakasulat din yan sa top 5 commandment of God. To obey and honor your parents. Kaya dapat sinusunod mo sila at ginagalang. Ganun ba? Tama ka nga, Joyce. Sige, simula ngayon, magpapakabait na ako. Tapos susundin ko na sila mama at papa. Tapos susundin ko na din yung top 5 commandments of God. Mabuti yan, Sheena. Tara, gawa na tayo. O anak, Sheena, merienda muna kayo ah. Wow! Ang bango talaga, Mama. Favorite ko talaga ito. Thank you sa love and care niyo po sa akin ni Papa. Promise susundin at mamahalin ko kayo. Welcome anak, thank you din sa pagsunod mo sa amin. We love you. Kain na kayo dyan ah. Thank you po. Sarap, diba? Pagkatapos nilang gumawa ng assignment at nagmerienda, umuwi na ng bahay si Sheena. Mama, Papa, andito na po ako. At simula nun, minahal at ginalang at sinunod na ni Sheena ang kanyang mga magulang. Wow! Ang saya magkaroon ng magulang, hindi ba? Kids, may challenge si teacher sa inyo. Pwede niyo bang lapitan ng inyong magulang o kung sino mang nag-aalaga sa inyo ngayon? Dali! Sabihin niyo lang sa kanila na thank you and I love you po. Bilisan niyo, kids. Go! Nasabi niyo na ba? Nasabi niyo na? Wow! Kids, very good. Now, gawin natin yung hand gesture para matandaan niyo ang obey your parents. Pangilan nito? 5. Obey your parents. Ganyan. O gawin niyo nga, kids.
Obey your parents. Ayan! Very good! Ngayon, ang ating memory verse, sabi sa Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long. Isa pa kids, isa-isahin natin at sabayan niyo si teacher. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long. O sa Tagalog, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal. Wow, kids! Kung igagalang natin ang ating mama at papa, tiyak na mabubuhay tayo ng matagal. Tara, samahan niyo akong manalangin. Lord, isang magandang araw po sa inyo. At napakasarap po, Panginoon, na marinig ang mga salita na mula sa inyo. Lord, maraming pong salamat sa natutunan namin ngayon, lalo na po ang 5th commandment, na i-obey and honor your parents. Dalangin po namin, Panginoon, na masunod po namin ito araw-araw. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga times na hindi po namin ito nasunod. Marami pong salamat sa araw na ito. In the name of Jesus we pray. Amen. Activity! Hi kids! For our activity, ang gagawin natin ay hand statue. So, ang basic lang naman yung mga materials na kailangan natin. Baka nga nandyan lang yan sa tabi-tabi ng bahay nyo. Okay? So, una ay folder. Kahit na anong matigas na karton, ganun. Tapos, coloring materials, gunting, mga pangkulay, marker, coloring pencil, or kung gusto nyo mag-paint, may mga paintbrush tayo, may pang-paint, ganyan. So, una natin gagawin, kids, ay babakat lang tayo ng braso natin. Naka-5. Ganyan na. Open, pa, ganyan. Tanggalin lang ni teacher yung regla niya. Okay. So, start na tayo. Babakat tayo simula dito sa baba. Yan. So, nabakat na natin. Gagawin natin ay cut it gamit ang gunting. Mag-ingat kay kids sa paggupit ha. Pero mas gusto ko kids na magpatulong na lang kayo magpagupit. Huwag na kayo yung maggupit neto. Pero kung kaya nyo maggupit, sige. Mag-ingat lang.
tayong kamay. So, next na gagawin natin ay magdi-design na tayo. Yan. Pero, sa design natin, may ilalagay tayong words. Itong maliit na, ang tawag dito, pinky finger. Lalagay natin dito yung pangalan ng mama natin. Gamit tayo ng marker. So, kahit anong kulay. Ito. Pangalan ng mama. So, pangalan ng mama ko ay Jeanette. Ayan. Sunod naman, yung thumb finger nyo ay lalagyan nyo ng pangalan ng papa nyo. Yan ang pangalan ng papa ko. Next, ayan, may 3 pang natirang finger. Ang lalagay nyo dyan ay I love you. Diba? Ito ay L-O-V-E. Dito, U. Ayan. O, diba? Sakto. Tapos, dito naman sa gitna, lalagyan natin ng 5. 5. Yan. Tapos, top. Yan. Top. 5. Commandments. Yan. Tapos sa baba ay ang ating memory verse. Mga ulit yun, kids. Exodus chapter 20 verse 12. Tapos, yung verse na yon, sulat nyo. Honor your father and your mother. Yan. Ayan, kids. So, ang dami natin nakasulat para hindi natin makalimutan ang ating memory verse. Sobrang matatanda natin. Yan. Paano yung teacher tatayo? Yan ang problema natin ngayon. So, may natira pa tayong space. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng X. Kuha tayo dito ng straight na box. Ganito. Ng konti lang na part. Yan. Kailangan pantay pala, kids. Yan. Tapos, kakat natin sa kalahati. Tapos, kids, magkakat tayo dito ng
kalahati. Para gumanyan siya. Hindi natin isasagad. So, sabay natin paggupit. Ganyan. Dapat gitna. Tapos, cut natin. Dahan-dahan. Hop! Hindi natin isasagad. Ganyan. Bali, magiging ganyan siya, kids. Ayan. Tapos, ito naman, ikakat natin sa gitna. Oh, ang galing, di ba, kids? Meron na tayong standee na kamay. So, pwede nyo itong i-display kahit saan para, kunyari, gusto nyo, nakita nyo siya. Oo nga pala, yung top 5 commandments ni God is yung honor your mother and your father. Timo, sakto. Diba yung hand gesture natin? Ganto. Kasi yung isa kay mama, yung isa kay papa. Tapos, I love you. Oh, di ba? Ang galing, kids. Tandaan nyo yun, ha? Tandaan nyo. At wag na wag nyong kakalimutan. Oh, kids. Kung tapos na kayo, magpa-picture na kayo or mag-selfie na kayo kasama ang mama at papa nyo. Kasama to, ha? Nakaganyan kayo. O kung sino mo yung nag-aalaga sa inyo dyan. Kung wala na yung mama nyo, pwede nyo yung pangalan kung sino yung nag-aalaga. Pwedeng kay lolo, pwedeng kay lola. Tapos, pagkatapos nyo mag-picture, i-post nyo ito sa FB at huwag kakalimutan gamitin ng hashtag KidsConnect para makita namin ang inyong mga gawa. Makita din namin kung gaano nyo kamahal ang inyong mga parents. Gusto naming makita ang inyong magaganda at cute nyong mga gawa. Kaya magpa-picture na, i-post at gamitin ng hashtag KidsConnect. Kids, ready yourself and we will sing and dance with our ate and kuya. See you next Sunday. God bless and bye-bye! Sing and dance! It's the Ten Commandment boogie, gonna dance until I die.